Yung 2012, kala natin masisira na yung buong mundo. Alam mo ba kung bakit mag-e-end yung mundo? Bakit nga ba ulit? Kasi, according to Nostradamus, siya yung guy na maraming prophecies tapos lagi nangyayari. Totoo. Meron doon parang sabi, the end is near when these horses. And that time, 2012, yung nirelease nga yung kanta na ni Psy na Gangnam Style. Tapos malapit na ata siya sa mag 100. Hindi ko alam yung exact number pero 100 million views ata. Kapag daw pumalo yun ng 100 million views, mag-e-end na daw yung mundo. Welcome back to another episode of the Group Chat Podcast. I'm your host, Mods. And here with me, my ex-convict guy, Willpower. Willpower. Yeah! Skra! Bang, 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 bang. We're on our most random episode today. So, William, what are we gonna talk about today? I don't know, man. Let's just talk about something random. Okay, something random. Maybe, did you eat already? Yes. Yes, indeed. Ikaw, Yes. ano ulam mo? Chicken. Ba't hindi ako? I'm breaking the character. Let's start with the episode. Okay, let's the start with real the episode. If you're wondering why is our outfit like this, it's because, I don't know, we can't find up any gimmick We don't know. because, para naman panoorin nyo kayo, baka di nyo kami tinititigan habang nagpa-podcast. So baka pag tinakpan namin yung mukha namin, maingganyo kayo manood. Kasi hindi nyo kami. Sino ba ako, pre? Ako Sino ngayon? siya? Di mo na makikilala kung sino talaga siya. I It's just can a guy. say anything. This guy is just a guy with a ski mask on. Anyway, since... Don't racially profile this guy. Ito, gusto ko na tanong. Since Burr months na, Oh. ano plano mo? Actually, I will be going to Japan this September. And maybe once this episode has been released, I already went home, my guy. Catch him. He might post some crazy shit he's gonna do in I'm Japan. gonna post some crazy shit Just in don't Japan. do something related like Logan Paul. Oh, The incident of ayo, Logan Paul. Ayo. insane. That's the way to clout, sir. Yeah, no. no, Don't do no. it. Don't Don't do it. It's too much clout. Speaking of clout, maybe yung pag-achieve ng clout ngayon sa Pinas, parang sobrang no? Sobrang repetitive. Ito, sige, i-touch base natin kung paano ba nag-work sa Pilipinas compared sa US. Sa Okay. US kasi parang pag content creator ka, Twitch streamer, mga ganun, YouTube content creator ka, parang may community doon na susuportahan ka, di ba? Depends. Iba din kasi yung monetary gains ng US Oh, yun to rin. Philippines. Pero dito, hindi ka pwede sa Pilipinas, pansin ko lang opinion ko lang to. Parang kung magsa-start ka sa Pilipinas, di ka papansin ng tao kung hindi ka sikat. That's the weirdest shit, but that's kind of true. Diba? That's kind of true though. Anong ginagawa nito? Hindi naman sikat Kung eh. di ka sikat, parang ano pagsasabi nitong gagong to? Oh, true. You don't know me. My face covered up. Also, speaking of if you're not famous enough, then katulad nga yung ginagawa natin, if someone, just a random guy just did this thing and then what the fuck is this guy doing? Di ka naman sikat, ba't mo ginagawa yan? Oo nga. Diba? Paano nga we all start somewhere. Tama. Kaya Ang pansin ko pa sa mga parang Pinoy, parang masyadong malibog ang mga Pinoy, bro. Do you know that? Masyadong malibog ang mga Pinoy. Philippine cloud chasing industry. Grabe na, Parang parang medyo nawiwirdohan na ako sa iba. Nawiwirdohan? Parang iba yung Filipino humor compared if you are in the West. Siyempre, pagkaibang culture iba pero parang minsan talaga masyado nang mababaw yung Philippine humor, no? Oo, parang
Ako, sobrang random. Alam mo yung feeling ko, yung humor ng Pilipino, mas inclined na sa mga kabobohan lang talaga in general. Oo. Yung sa Western kasi parang kailangan mo mag-isip ng onte. Kailangan yung pagka-random niya may onting pag-iisipan ka. Bakit to nakakatawa yung parang Depende rin kasi, well, meron namang mga streamers din na sa West na sobrang random lang din. Pero alam mo bakit yun sila Hindi, random? ito. Ah. They started then somewhere. For example, Western humor, for example, streamers like Kai Cenat, Speed. They've been streaming for so long. At saka hindi naman ganun yung quality ng content nila dati. At saka, kung nakikita mo yung mga random videos ni Speed, di ba? I show Speed, by the way. Parang tumatahol lang siya eh. Di ba? So, ang random nun. Oo. So, pero parang, ewan ko. Pero nagsumikat lang yun nung sumikat na siya. Kasi ganun siya yung, ganun yung personality niya. Oo nga. Ewan ko, parang kasing yung Western content creators, mas may personality sila. May mas personality nga sila, mas kaya nilang Parang, dito sa Pilipinas, parang paulit-ulit. Parang if... Kung saan ka sumikat, yun na yung magsistick sa'yo eh. Unlike dun sa Western na parang, paano ba? Versatile? Ba yung tama bang yung personality? Tama yes, ba sir. Parang hindi nagsistick. Parang yung dito kasi sa Pilipino, parang Pilipinas pag, kunwari sumikat. Ito pre, example to ah. Ito pick pa to. Ano? Sa Hayden ko. Pag narinig mo pangalan niya, may tugtog na agad. Sa Careless Whisper agad yung maririnig mo. Most iconic things in my childhood. By the way, what is the most iconic things that you remembered in your childhood? When I heard Careless Whisper on the radio, parang meron I thought of Hayden Ko and parang Katrina Halili. Parang papatutulala ka, tapos biglang sa background mo sumasayaw si Katrina Halili pati si Hayden Ko. Bagay. Ikaw, ano? Ayun, doon tayo mag-focus. Yung mga iconic things na nangyari ng childhood mo. Na kunwari, may something na resembling a thing or a music just like the Careless Whisper, tas sobrang tumatak sa'yo yun. May mga ganun ka ba? Mga ganun ba ako? Yun na yung pinaka eh. Pero ito pre, meron ako isa. Ano? Pag nakakarinig ako ng mga jokes about, kunwari sa game to ah. Parang pag kunwari matatalo ka na, sasabihin mo, Dara, game na, lock in na. Tapos parang may magsasalita na, sige, magja-John Lloyd na ako. Alam mo yung kay John Lloyd? Alam mo ba yung issue na kay John Lloyd? It's the John Lloyd meme with the lock. Toot. Lock toot. I don't wanna say it. Pero yeah, meron pa siguro, maybe we can go to some childhood shits that happened. Maybe in high school. High school, elementary. Ikaw, pre. May mas share ka bang iconic, memorable shit? When I was in high school, my high school is a Catholic school. Okay. Tapos yung syempre Catholic school, strict sila. Tapos may mga nuns and shit. Okay. Sorry, automatic filler ko na yung shit eh. So, lagi ko na sabi shit. So, yun. Catholic school run by sisters and syempre laging may every morning may rosary kami pre. Putik? Oh. Talaga? Rosary. Tapos pag di ka nag-recite ng rosary, papagalitan ka ng homeroom teacher mo. Pag natutulog ka, papagalitan ka ng homeroom teacher mo. Hindi pa naman. Pero kasi hindi kami strict na Catholic. Catholic school kami pero alam mo yung for the sake lang masabi Catholic. Okay. Tapos syempre, yung high school building namin is like 4 floors. Tapos yung second floor is for second year, third floor is for third years. Talaga? Fourth year. Parang ganun. Ay, actually ganun rin sa amin, no? And then, kapag lunch or recess time, hiwalay yung bababa yung babae at saka lalaki. Talaga? Sa kabilang, sa left staircase yung guys, right staircase yung mga babae. Puta. I know, right? So, ano naman yung purpose doon para lang hindi magka-interact yung lalaki at babae? I don't know. Bakit din nila? Bakit nga ba kailangan hiwalay yung pre? Hiwalay yung pagbaba.
Wala, baka conservative shit. Ah, Alam mo yung isa pang nakakatawa pag Mhm. nasa Catholic school ka, is yung may haircut. Oh, may haircut. Yung dapat tatlong fingers yung Ayun, 3x4. 3x4, diba lagi? 3x4 haircut. Alam mo ba yung dati, di ako humaba yung buhok ko. So, Hmm. marami kami nun mahaba buhok. Pinapunta kaming barbershop, as in, may barbershop palapit sa amin, tapos pinagupitan kami isa-isa. Parang mga 10 ata kami, pinagupitan nun. Ako, pre, ito. Kapag sobrang haba ng buhok mo, yung DO namin, discipline officer, discipline teacher, whatever, lalagyan ka niya uka dito sa likod, pre. As in, gugupitan niya mismo? Oo, lalagyan niya na parang pangit na gupit para ma-force ka na magpagupit sa barbero. Tapos meron na rin, parang ang sarap sagutin ng mga ganyan dati, no? Parang Oo, gusto ko sabihin na, bakit si Jesus long hair? Long hair naman si Jesus, diba? Bakit kailangan namin pagupit, diba? Ay, naku. Oo, bakit si Jesus long hair? Bakit si Jesus di naka 3x4? Ba't di naka barber's cut? Oh, that's some shit. Catholic. Tapos pre, schools implement. ito yung isa pa. Siguro, ito, hindi na to pang Catholic, pero in general lang. Di ba may flag ceremony tuwing Monday? Na pag sa inyo ba, pag na-late kayo, may consequence yung... Oo, pre. Ano yung pinapagawa sa inyo? Yung iba, iba-iba eh. Minsan, tawag dun squatras. Ano yung squatras? Yung hindi full na burpee. So medyo pang military. Sa amin, pre. Kasi ganito yung yung program sa amin. 'Di ba may basta yung pambansa Lupang hinirang tsaka yung yung nire-recite natin, yung Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, by the way. Tapos yung pangatlo naman, may pangatlo sa amin, pre. Merong parang aerobic dance. So yung mga nalilate, magli-lead ng aerobic dance exercise, pre. Ang dami talagang trip na Tapos yung memorable nun is yung kanta ni Lady Gaga, yung kalimutan ko na. Shit, basta yung tuwing naririnig ko yung kanta ni Lady Gaga na yun, maalala mo yung steps, ikaw ganun. Poker face, pre. Ay, poker face! I know it! Ay, basta yun. One of the greatest song, by the way, by Lady Gaga. Poker face. Alam ko, kasi every week sa amin, nag-iiba-iba din yung song eh. So, parang na-stuck din in a while dun sa kantang Tapos parang sabi na, wag na daw yung poker face kasi si Lady Gaga ganto ganyan. Meron nang dati yung kay Jason Derulo, yung 2-0 1 2 hey! By the way, that song since 2012. Let's go back to 2012. Do you know that yung 2012 kala natin masisira na yung buong mundo? Grabe, no? Sobrang, yung anxiety nun na yung mag-end. Alam mo ba kung bakit daw mag-end yung mundo? Bakit nga ba ulit? Kasi according to Nostradamus, yung guy, sorry if hindi credible, pero siya yung guy na maraming prophecies tapos lagi nangyayari. So yung mga prophecies niya, laging all truth and all knowing. And then meron doon parang sabi, the end is near when these horses went to parang 10 million ata, 100 million. And that time, 2012, yung nirelease nga yung movie kanta rin. na Ni Psy na Gangnam Style. Tapos malapit na ata siya mag 100. Hindi ko alam yung exact number, pero 100 million views ata. Kapag daw pumalo yun ng 100 million views, mag-e-end na daw yung mundo. Tayo na yun. I remember, kasi horse, right? Oh, what the hell? I remember being a kid, tapos hinihintay ko yung, tanga na mag-end na yung mundo. Tingnan mo yung views nung Gangnam Style, pero malapit na. Ako kala ko kaya mag-e-end na yung world ng 2012 dahil lang sa movie, pre. Kasi yung movie 2012. Ang daming movie na mag-e-end na ng mundo nung 2012. Itong pa nga Apocalypse na Gina-gaslight movie, tayo no? nung Puta, ang daming, ang gulo pala nung mga time na yun. Tapos ng 2013 na, parang wala na. Okay. Uy, tangina, We buhay pa tayo. outlived the earth. Pero yung anxiety mo dun, parang, Tapos, ano daw yung magiging reason ng pagkasira ng mundo, pre? Alam mo ba? Ano? Comet, di ba? Comet o kaya the big one. Alam mo yung the big one? The big one, di ba yung napaghandaan natin yung yun lagi? greatest earthquake na mangyayari.
Oh my God, and I'm still here. It's 2023 after Saan na? 11 years. Saan na, guys? I'm here. Look at me. We should have died back then. Ito ski mask ko. Reveal mo yung mukha ko, ah. Oh shit. He's gonna get cancelled now. Anyway, moving forward. Moving forward. Ano pa mga memorable sa'yo nung mga high school na banda? Oh, pre. Siguro nung high school ako, I got the weirdest shit. I became Boy Scout. Talaga ba? Yes, sir. Not just a Boy Scout. I became an Eagle Scout, bro. ano meron sa ano pinagkaiba? Kasi may rank yun eh. Oh. I forgot the ranks, pero yung second to the highest is the Venture rank, and then the highest was the Eagle Scout. Marami kang pagdadaanan bago. Kailangan pumunta sa mga jamboree and shit. Camping. Kaya, nung high school ako, hilig ako mag-camping. Tapos ngayon, parang ayoko, tamad na ako. Ang dami ko nang ginawa nung high school ko. Naalala ko, kwento mo rin sa akin dati nung college na naging president ka rin. Wait lang. Ito muna. Sige. This guy is banging so hard during his high school. He was an A student, by the way. Naging Boy Scout ako. Sobrang lupit ko, pre. Kasi di ko alam ginagawa ko doon. Nagka-camping lang May ako. marami yung mga nuts. Tinuturo Oo, pre. ng mga nuts. Dati alam ko lahat yun. Takina, kaya ko na magpakamatay, pare. Kasi dami kong kayang gawin na nuts. Tapos may time na before ka ma-promote to being an Eagle Scout, they gonna leave you in the forest. Talaga ba? So ginawa yun sa'yo? Ang dala ko noon, marami naman kami noon. Tapos meron kami mga troop leader. Ang dala lang namin, knife. Tapos iba nagsusok-sok ng snack sa bulsa-bulsa eh. Pero ang dala lang talaga namin ng knife. Tapos pinagawa kami ng sarili naming tent. So mag-hunt kayo, ganun? Hindi, one night lang naman. So pwedeng di ka na kumain. Okay. Matutulog ka lang talaga eh. Parang parang overnight lang sa bundok. Tapos syempre, kailangan mo ng titirhan doon. These motherfuckers, destroying trees and everything. Ikaw? Lahat kami lahat branches. Syempre, gagawa daw ng Ng camp. camp pre. Lahat na parang nakakalbo na yun. So sinasabi mo sa akin, nagkaroon ka ng one-day experience ng pagiging Minecraft? Yes! Tapos after doon, syempre, ginawa namin, 10 kami sa parang patrol or team namin. Sobrang insane kasi hindi kami kasya. Syempre, ayoko to. Hindi ako kasya. Ang ginawa ko, doon na lang ako sa plain grass, nakahiga ako ganito. Tapos nakatingin lang ako sa Sa langit. Sa langit buong gabi, pre. Tapos nakatingin ako. Tapos ginawa ko, good thing I brought a trash bag. What I did with the trash bag, I wore it. Like a hoodie. Alam mo yung sa sleepover, pre. Kunwari sleepover ka sa bahay ng tropa mo, tapos yung pinabayaan ka lang niya, di ka niya nabigyan ng kumot. Yung kahit anong makita mong pwede mo patong sa katawan mo, gagawin mong kumot, pre. Parang ganun yung experience ko. Plastic bag. Ginawa ko siyang hoodie, binutasan ko lang siya, sinuot ko. Para basurero nun. Kaya ka Eagle Scout ngayon, pre, kasi resourceful ka. Oh, insane. Now, look at me. Look what happened to me. I'm just a guy doing podcasts and looks cringy as fuck. And you're talking to a guy with the ski mask. Yes. How about you? Do you have any iconic things? Wala masyado eh, pero yung pinaka nakakatawa kasi sa nung high school, doon ako naging full on weeb. Tsaka ang dami kong ginawang kakaiba. Alam mo yung parang nagtayo ako ng mga Arnis. Nag-train ako, pre. 1 year full on Arnis, pre. Arnis training, pre. Yung dalawa ko, ganito ako. Nidoryo! Motherfucker takes his Zoro. Pre, actually, kaya ko wala mag-Arnis eh. Pero hindi ako hindi ko lang pinursu ng solid. Insane. Tapos at the same time, nag-aral ako mabuti nun, pre. Alam mo bakit? Nag-aral na mabuti. Dahil yung girlfriend ko nun, pre. Mga salutatorian, ganun level. So parang, kailangan, I need to keep up. Parang ganun. Insane. Wala masyado What the fuck? Timing lang ako nung high school eh. He actually works hard. By the way, I also worked hard. Merong may time, siguro, na yung nabanggit mo kanina, parang naging class shit ako. Actually, hindi siya class president. Parang siya This time. buong school, pre.
Ano siya? Ang tawag kasi sa amin. Ay, yung sa student council. Oh, student council, motherfucking Holy president. shit. We call it the governor. Governor yan eh. I governed all these guys. So, And nangyari yun dahil sa pang-titrip lang. para kang ano, yung tipo yung tropa mo, ito pre, gawin natin president Legit. Ganun Kasi na. usually, 2 parties lang yon nung high Oh. school kami. So, dalawa Dalawa lang naglalaban. Dalawang babae sila eh. Tapos sabi ko, ma'am, miss, I nominate my friend here to become the match governor. He's a boy, he's a guy. Then, ang sinulat ako, pre. Hindi yung... Ano pangalan party list nyo, pre? Di ba yung mga pangalan yan? Macho Party. Yeah, boy! Let's go! Yeah, boy! Macho Party! Tapos, So, kamusta naman proseso nun? Nung buong yun? wala, binigyan kami. Alam mo, lahat kami, all boys. All boys kami lahat. Ako namili na lahat ng puro lalaki. Alam mo kung bakit macho party? Bakit? Men are also capable of helping others. Bro, what the hell is this guy saying? He's actually lit. Sabi ko nung una, miss, ayoko talaga. Hassle yan eh. Ang daming gagawin eh. Tapos, sabi nung, sige na, try mo lang. Okay, sige. Pero puro lalaki kami, ha? Edi yung bumoto sa'yo, binigyan mo rin ng pwesto doon. Ha? Yung sabi, ano tawag dito? Oo, binigyan ko. Binigyan mo siyang pwesto. Kung if I'm gonna go down, we're all gonna go down. Lahat ng tropa ko, pre, sinali ko doon. Siya yung vice president, pre. Pag sabihin mo siya yung vice president. Hindi. Kasi dapat yung vice president mo, lower batch sa'yo eh. Aha. So, lower batch siya, yung nakuha kong vice. And then, nagsimula na nga yan, pre. Sobrang solid pala ang tawag Door to door. campaign, pre. Yung door to door. So, sasabihin mo lang, hello, kumusta kayo lahat? Tapos, party tayo. Tapos, anong tawag doon sa parang pinaka-final campaign? Meeting the Avanza. Meeting the Avance, pre. This is the greatest shit I've ever done during my high school. I went up there because siyempre yung ibang tao, sabi nila, I will do this, I will do that. I'm gonna blah blah blah. Tapos ako yung last ata. Tapos I went up there on the stage with the whole high school looking at me. I was like, tapos bago ako pumunta, on the spot, may nakita akong prop sa likod, pre. Sabi ko, tangina ba yan? May prop 3? Ano yung prop, pre? Puno! May 3, pre! Ginawa ko, coach. Tapos dinala ko sa stage. Hi, I am Mods. I love trees. Tapos, icebreaker. That was the greatest icebreaker ever made. Tapos meron ako sinabi sa kanila na hindi ko rin makalimutan kasi sumunod sila lahat eh. Sabi ko, pwede po can you all guys stand up? Tumayo. Tapos, pinaupo. Sabi ko, nung tumayo na sila lahat, you can guys sit down now. Tama, pre, para makuha mo yung attention. Ano sabi ko? Ang magbabuting leader, pre, sumusunod. Kaya pa sunurin ng lahat ng tao. Parang something like that. Tumayo sila, umupo sila. I am the guy. Feeling ko, doon ko nakuha yung pre. Yung boto nila. Doon ko nakuha yung mga tao, pre. Tapos, all that time, binubullshit ko lang yung mga It's Yung actually like the Philippines. You just bullshit everything and then you win. We will not get political. I think we should move on. I said too much. So, sinasabi mo sa akin, you had this anime moment during high school. Yes, I did. So, inalupit na. Sobrang peak na, pre. Kasi first year, second, third year, sobrang introverted ko. Kasi yung introverted na hindi mo alam na nag-i-exist ako. Na pag tinanong mo, sino si Modino? Nobody cares. But tapos biglang nag-fourth year, I'm here, motherfucker. Motherfucker got unhinged. Insane. Yung parang pag first year, third year ka, parang hindi ka makapag-ingay dahil meron mga upperclassmen kang parang baka i-bully ka. Ma-unlock talaga pag nagpo-fourth year. Pag ikaw na yung upperclassman, yung senior, parang hatang inasundan nyo, parang gaganon ka na lang bigla, It was insane.
one more remarkable thing that happened in high school is the guys just running around like Naruto. Puta. May ganyan. Sa lahat ng school may ganyan, no? May ano ba sila? May club ba sila? International Naruto Run Club. Umabot nga nung college natin, diba? Pero ito, pre, malupit sa amin. Ito kasi ako, yung mga tropa ko nung high school, mga loko-loko kami. Mm. Yung tipong ginagawa namin, pre, yung trip namin ng babaho. Yung bumibili kami ng isang pack ng marshmallow. Oh. Alam mo ginagawa namin sa Ano? marshmallow na yun? Sinusubo namin yung marshmallow. Tapos babato namin sa tao. Puta ka na kadiri! Kudiri, puta! Tapos puta. Pero binabato lang namin sa isa't isa. Pero tipong, pag umiwas ka, tapos tumama sa ibang tao. Parang, tangin na tumama sa ibang tao. Parang ganun, pre. Bobo ng trip namin. Tapos tingin mo, isipin mo, 10th honor ata ako sa graduate ako. Peak 10th honor guy. 10th honor. I'm actually smart. He's actually the guy who won an award and robbed the bank, by the way. Gonna rob the bank. Look at this face. Hey, yo! Remember this reveal. face. Joke lang. Face reveal! How about you? Do you still have anything na sobrang remarkable na nangyari sa'yo? Nahuhulog lahat. Wala na, pre. Wala na. Wala na, Mayroon pre. pa ata ako eh. Okay. Sobrang tahimik ng... Ewan ko, hindi naman tahimik. Tahimik ang buhay mo. Payapa. Umuwi lang ako, tapos nanonood daw SpongeBob, pre. Wala, yung pag trip ko lang sumali ng mga tournament dun sa school. Sumali nga akong ping-pong tournament, kahit Sige, marunong tournament. after nung high school, pre, graduate tayo, di ba? Graduate ka, tapos Wala yun. saang mga universities ka nag-apply? Apply? Pre, pumunta ka ba sa mga learning center? Yes, sir. Ano yung, di ba meron doon sa learning center, may specific schools kang gustong kunin doon, Mhm. tapos doon ka aralin. Nag-aral ako for Ateneo. Wow, this guy is... Saan ako pumasa? Land of the free! Saan ako pumasa? Lasal. Sa Lasal, pre. Insane. Tayo na, At- kaya... Ilang schools? Marami kang schools na in-applyan. Lasal, UST, Ateneo, UP. Wow, Big UST. Di four. ko nga alam na nag-exist yung UST dati. Ang alam ko Puta lang ina. Ateneo, Lasal, UP, pre. So, I don't give a fuck about UST. So dati. sinasabi mo yung big three is... Yes. Yes. Unhinged take, yes. Pero nung... Ay, gago ba UST? Solid pala UST. Nagiging dagat. Ako Andun din. yung One Piece, pre. Ako, pre, pinatake ako ng dad ko sa ano eh. Sa fucking seaman shit. Talaga? Oo, pre. Gusto niya ako maging seaman eh. Diba, seaman ba yung tatay mo? Oh, Pwede kang maging seaman, pre. Ayoko, pre. Kaso Eagle Scout ka kasi, pre. Hindi Ito ka yan, pwede pre. sa dagat. Nakakainis nun. Sobrang aga nung exam. Tapos hindi ko alam kung saan lugar yon. Sobrang aga niya. Gusto mo malaman saan, pre? Sa dagat. Hindi ko alam kung saan lugar na yun. Pero mga 6 a.m. talaga ata or 5 a.m. nandun na ako. Nag-e-exam na ako. Nasa covered court kami nag-e-exam. Oh, kumusta naman pumasa ka? Hindi. Talaga? Hindi ko kasi sineryoso. Okay. Kasi ayoko talaga. Ano? Kasi pag pinasa ko yun, pre. Doon ka talaga papasok. Oo. Sabi ko, hindi. Tapos hindi tayo magkakakilala ng college. Yes, I Tapos speedrun wala it. to. It's the butterfly effect, I brother. speedrun it. It's part of the timeline. Pre, butterfly effect yan. Binagsak ni Mods ang Seaman exam intentionally. Si William nag-take ng Ateneo exam pero pumasa sa DLSU. Nagkakilala sila. It's the butterfly Tas effect. ngayon, nagpo-podcast sila tapos naka-ski mask si William. Tsaka Insane, pang right? Eagle Scout attire si Modino. Wow, this is not this is a drip style. Eagle drip. That's called the Eagle drip. Napaka-random natin ngayon! Woo! Ang weird nga kasi as a probinsyano, pre. From Laguna, then I went to Manila, Taft. I don't know shit about Taft at all. Talaga? Hindi ka masyado nagsisity nun? Hindi. Hindi talaga. So wala akong alam sa Taft nun dati. Kaya sobrang introverted ko nun eh. Solid mo naman pala. Ako rin parang nagtatry lang ako mag-socialize to kaya parang tas nakatabi ka ta. Tas yung awkward. Ayo. Kilala mo ba to? I think I was wearing a colored pants and a colored shirt Tas- back then. Suot ko nun pre yung Zelda t-shirt ko. my guy trying to find his his people. Zelda shirt. My guy trying to find his people. Ganun talaga.
Meron talagang ganun no, pre? May face talaga tayo, no? But look at the shirt I'm wearing now. It's dog. Still and an anime chainsaw. shirt. It's dog I and don't the know what is chainsaw, man. this. It's Oh my god, it's a juice box. juice because I love box, man. juice, and I love those pack juice. Peck juice. Moving on, by the Okay, way. moving on. What is this episode? What are we talking about? I don't know, man. Whatever floats our boat. Whatever. Seaman Agago. reference? No way. You're gonna be a seaman? No way! No way. Ito pre, sige, pag-usapan natin. Sobrang random lang kasi Oh, sige. do you know the people, the rich kids in maybe Mindanao or Davao? Tapos pumunta silang if they're in Manila, if they're studying in DLSU or maybe Ateneo. These guys are built different. Kasi kapag kinausap mo sila, syempre konyo sila. Oh. As in, magaling sila mag-English. Oh. Pero may twist. Hindi rin sila magaling mag-Tagalog. Oo, Pero, actually. kasi ang main ano nila is iba. For example, yung may mga friends ako na Bisaya yung ano nila. Yung may ganun talaga. Native nila. So, hirap din sila mag-Tagalog. Tapos, konyo sila. So, challenging talaga pag Pre. kausap mo sila pre mga ganon. Sobrang solid. Pero, astig kasi meron akong mga teammates no na ganon. Sa PEP. Tapos, makikita mo yung evolution nila pre from hindi sila masyadong makaspeak ng Tagalog. Then, they will be able to speak Tagalog na paunti-unti all throughout the years. yung tipong, kunwari, di ba? Yung, ito, balik tayong konyo, yung tipong, pwede mong sabihin ng maikli. Parang, uy, punta tayo doon. Pero pag sa konyo, uy, let's go together naman there, oh. Haba, pre. Yung mga, I don't know. yung mga words na dahan-dahan nilang They all na-implement. have built they're all built different. Yung mga words na nalalagay nilang Tagalog is yung mga naman, parang. Parang no? Ang tawag, the fillers. Mga failures We lang have the muna. fillers. Tapos magta-transition yan. Tapos biglang, paunti na yung English nila. Tapos nagiging mostly Tagalog na habang tumatagal. Pero may ganyan rin akong kakilala, yung taga Cebu siya. Yung mga mga people, rich kids from CDO, by the way. Pre. Basta English tsaka Bisaya lang yun. Davao people, pre. Galing nga eh. Kasi sobrang solid eh. Tapos sobrang talino nila, no, pre? Oh! Yun. Why are they built like that? Why do these Tagalogs versus Luzon people versus Visaya people and Mindanao people getting wrecked? Ibibini ko muna to I will face reveal now. Wearing a beanie. What? So fucking hot here in the Philippines. Oh yeah, it is. Alam mo, it is gusto hot. pag-usapan yung weather Kung gaano ng kainit ang Pilipinas, this episode is actually lit. Pre, tangin nung isang araw, ang lakas ng ulan, kumukulob. Tapos ngayon, pre, ang init. Ang init! Hindi ko na nga alam yung susuotin ko, pre. Ayoko na lumabas. Di ko na alam yung susuotin ko pag lalabas ako kung maghuhubad na lang ba ako kasi sobrang init. Tapos biglang pagkalabas mo, biglang uulan ng malakas. Alam mo pa yung isang confusing. Ano? Sobrang lamig sa loob ng building, kaya magpapadala ka talaga ng jacket. Kunwari, papasok ka man sa eskwela, pasok ka man sa office, pasok ka man sa mall, ang lamig sa loob. Kaya parang magiging konting necessity na yung jacket eh. Kung gagala ka, pero kung alam mo lang naman na sa labas ka, huwag ka magdala ng jacket. Unless it's for the Unless drip. we drip so It's for hard. the drip, approve! Unless we drip so hard. The Filipinos are really, really, really built different in terms of fashion. When you go out, for example, you go out to BGC, to Poblacion, Makati, and then you see people wearing these layered clothes. Oh, pre. And it's fucking hot outside. My God. Parang And tipong, ano kaya deodorant nito, no? well, ako nagle-layered clothes naman ako. Pero nagle-layered clothes lang ako pag alam kong pupunta ako sa mall kasi malamig sa mall. Yun nga rin eh. Diba? Kaso minsan sa mall, maiinitan pa rin ako kahit nagja-jaunt ako. Dahil sa pagod rin eh. Pero alam mo, built different rin talaga yung mga Pilipino. Kasi mahilig na nga tayo mag-jacket sa kalagitnaan ng hapon. Uminom pa tayo ng kape na mainit, pre. Nakikita mo yung mga commercial lang Nescafe,
Mga Nescafe tsaka iba pang Para kape. kanina ka bumabangon. Para Para kanina ka aga-aga ang init bumabangon. ng kape niya, no? Tapos pre, umuusok yung kape niya tapos yung itsura niya ganito, pre. Pre, pag ako yun, pre. Pag inom akong kape na mainit, parang, ganun ako. Init. Ganun ako eh. Ayokong, minsan ayokong umiinom ng mainit na kape kasi impatient ako. Oh, gusto ko yung tinutungga minsan Oo, yun eh. Pag inihigop ko kasi lagi napapaso yung dila ko eh. I get burnt tongue. Ito pre, weird tong ginagawa ko. Recently, ay matagal na pala. Gumagawa ako ng kape na mainit, tapos nilalagyan ko ng yelo. Ako din. Talaga? Oo. Kasi kailangan ko for example, if instant coffee yun. Oo. Well, kasi naman kahit hindi instant, kahit brewed coffee siya, mainit talaga siya. Mainit talaga. So para lumag siya agad, lagyan mo kape. That's how they do it. Ng yelo. Yelo. Ay, ikaw lagyan mo kape, lagyan mo yelo, di ba? Oh, ganun talaga siya, pre. Okay. It's not weird. Kala ko weird na. You're not weird. Or baka weird tayo. No, we're not Okay, weird. okay. That's how they do it. Even when brewers do their shit. Okay, Now we're okay. talking about coffee. Coffee? Coffee? Nagkape ka na ba, pre? No, I don't have coffee today. Ah, shit. Shane, baka kaya ganito energy natin ngayon, Oh pre. my God. Di sapat yung McCafe, sponsor nyo ako. My cafe. Oh my God, this episode is so tiring at random. all and so random. If you are still here, then damn, you are Comment kayo ng our Kape Barako. Tangina. Kapeng Barako kung umabot kayo hanggang dulo. I-comment nyo sa baba. I-comment nyo Kapeng Barako. I'm called the cringy guy 101. I'm Willpower_12 in Twitch. And do not forget to like this video. Subscribe to our channel. And stay tuned for more Jabolan and Kalokohan. Yeah, once I get back, it's gonna be a lit episode. It's gonna be about anime, manga, The land of anime too. yeah, the land of anime. Oh my God. Kasi galing rin ako dun, so pwede natin pag-usapan. Yes, sir. So stay tuned. Goodbye. Peace out.